nyo ako, di ba? Loud ako sa Recording in inyo. progress. Ayan, pa-type ng NVA. Di ba? Kung excited kung ano yung ganap natin right now. Di ba? So, ano ba yung event natin right now? So, meron po tayo ngayon NVA wins, di ba? Kung saan mamaya-maya, di ba? Maririnig natin kung ano yung mga kwento or mga story ng ating mga coaches dito sa NVA. So, ngayon, di ba, mas maganda siguro na patapik po ng mga VAs natin. At the same time, mas maganda na i-share po natin yung Zoom link natin sa mga kaibigan or kakilala natin para makita din nila yung Zoom natin ngayon. So, open naman po to sa lahat, 'di ba? Yung NVA wins natin. So, mas maganda lahat po tayo dito sa Zoom room na to is naka-open cam, 'di ba? Sabi nga nila, may kasabihan, 'di ba? Pag open cam nga, di mo magawa pag yaman pa kaya. So, kung gusto mo yumaman, mag-open cam ka, 'di ba? Para makita natin kung gaano kayo kagaganda. At the same time, 'di ba, may rules po tayo na dapat lahat sa Zoom natin dito is naka mute po kayo, 'di ba? Ako lang dapat yung nagsasalita. Ako lang dapat yung marinig. At the same time, yung mga coaches natin na papakilala ko mamaya-maya. And second, dapat po wala po ako makita, 'di ba, na nakahiga kayo, 'di ba? Kasi baka matuluyan kayo diyan, 'di ba? So matuluyan matulog ha. So baka matuluyan po kayo makatulog. So, sayang lang, 'di ba? Ang gaganda pa naman ng mga coaches natin na ipapakilala ko mamaya-maya. So ayan, 'di ba? Paramihin natin dito sa link. At the same time, open cam tayo, 'di ba? Mas maganda na mag-focus tayo, 'di ba? Tapusin natin kasi ilang minutes lang naman tong Zoom natin. Tapusin natin, pakinggan natin kung ano yung mga nangyari sa mga coaches natin right now, 'di ba? So nakikita ko na yung speaker natin mamaya, 'di ba? Ganito ka-excited yung speakers natin, 'di ba? Kung excited yung speakers natin and mga magto-talk na coaches, dapat mas excite tayo, 'di ba? So yan yung pinaka number 1 rule, 'di ba? Yung excitement na mapakinggan yung mga kwento ng mga coaches natin, 'di ba? So actually hindi ko na siguro papatagalin pa kasi I know for sure yung first share natin is sobrang excited na, 'di ba? Na i-share yung story niya sa lahat ng NVA natin, 'di ba? Sa lahat ng VAs and sa lahat ng andito. So before pala akong mag-start, 'di ba? Shout out po sa lahat ng mga NVA international na nandito, 'di ba? Na kahit sobrang busy talagang nag-attend ng Zoom right now at para mapakinggan yung mga coaches natin. So hello po, 'di ba? So pa-type ako ng lugar kung saan kayong lugar para alam naman natin kung saan umaabot yung Zoom event natin right now, 'di ba? Para at least ma-shout out natin. Ayan si Rachel from Los Angeles. Legazpi Albay, 'di ba? So ayan, pa-type ng mga lugar kung saan kayo, 'di ba? Ayan. So ayan, Legazpi, hello Coach Pao and Malinaw Albay, 'di ba? Coach EJ, 'di ba? Taga NVA daw siya. basketball player, joke lang. 'Di ba? Taga NVA daw si Coach EJ, 'di ba? So hello po sa lahat ng mga nasa ibang lugar right now, 'di ba? Nasa international NVAs natin, 'di ba? Welcome po to Netpreneur Business Academy. So yung mga hindi pa po part ng NVA, baka nagtataka kayo, Coach, bakit NVA yan, di ba? So, NVA po, which is Netpreneur Business Academy, hindi po ba baka magtaka kayo, NVA yung napasukan ko. Hindi po, no. So, ngayon, di ko na siguro papatagalin pa kasi nakikita ko na yung first share natin, di ba? Sobrang excited na to, di ba? Ikwento yung story niya dito sa NVA. So, ito lang naman ipapakilala ko, di ba? Isa sa mga OFW from Japan. But try to imagine that, OFW from Japan, na ginagawa si NVA part-time nung nasa ibang bansa pa siya, nasa Japan pa siya. And right now, 'di ba? Full-time niya na pong ginagawa si NVA. So hindi ko na po siguro papatagalin pa, 'di ba? So bigyan po natin ng milyong-milyong virtual clap para kay Coach Raymart Mabida. Ayun, grabe, napakalupit yung host natin at napakaganda pa na si Coach Tiffany
So maraming salamat po, Coach, sa pagpakilala mo po sa akin. At bago po ako magsimula, at good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat, lalong-lalo na po na nandito sa loob ng event po natin right now. At lalo na po sa mga OFWs natin na business partner na binigyan po nila ng oras po talaga yung Zoom event po natin ngayon. So, bago po ako magsimula, magpasalamat din po ako sa EGG. Kung di dahil kay EGG, wala po ako sa inyong harapan ngayon. At lalo na rin po ng bumuo sa Netpreneur Business Academy na Mentor Tiffany at ni Mentor Kevin Herrera. Maraming salamat po sa inyo. At bago po ako magpakilala, paki-shares naman yung by the way po, I'm Coach Remark Mabida. I'm from Cebu City. Dati pa akong OFW sa bansang Japan in 3 years. And right now, ginagawa ko na ito full-time ang tong Netpreneur Business Academy. So, OFW Rising Stars and 5 figures earner full-timer. So, paki-next po. So, bago po ako naging part of Netpreneur Business Academy, is yung background ko po dati is isa pa akong nagtitinda sa palengke. Kasi mahirap, sa sobrang hirap ng buhay. So, yung family po namin is business ano talaga, nasa palengke po kami nabubuhay. So yan po ang background po dati, and then lumuwas po ako ng Maynila. So nagtrabaho po ako ng construction kasi hindi naman po ako nakapagtapos ng pag-aaral. So habang nagtatrabaho ako ng construction, so nag-isip ako kung paano ako makaahon sa kahirapan, paano ako makatulong sa family ko. So iniisip ko, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi third year high school lang yung natapos ko. So paki-next take. So, gumawa ako ng paraan, nag-aral po ako ng ALS Alternative Learning System para maghanap po ako ng trabaho is matanggap po ako. So, doon po nagsimula yung journey ko. So, nung nakapagtapos po ako ng ALS Alternative Learning System, so nag-apply po ako sa Japan. So, paki-next take. So, yan po ang background ko nung nasa Japan po ako. At yan po lahat is kasama ko po yan mga kaibigan ko kapag lumalabas po kami, lalo na pag winter. So, winter at saka paki-next take. So, yan ang mga kasama ko. Iba't ibang lahi po kami. Merong Hapon and then Indonesian. So, yung Indonesian, kapantay lang po ng mukha ng mga Pinoy. Puro din loko-loko. So, yan po ang trabaho ko doon as a welder. So, paki-next take. So, bago ko na-meet yung Netpreneur Business Academy, so sinubukan ko lang din po, nakita ko itong Netpreneur Business Academy sa social media, sa Facebook. So, naghaw lang din po ako. So, ayon, nagustuhan ko yung sistema, and then ginawaan ko ng paraan kung paano po ako nakapag-start. So habang nandoon ako sa Japan, binigyan ko siya ng time pagkatapos ng trabaho ko. So 1 to 2 hours. So binigyan ko siya ng, kasi business po ito talaga para po sa sarili ko, kasi hindi naman po yung mentors or coaches yung magpalaki ng income ko dito, kundi ako lang po talaga. Kasi sila po ay mag-guide lang po talaga yan sa akin para mag-improve yung mindset ko at mag-improve yung business ko dito. So, nung nag-start po ako dito, is ito po yung kinikita ko as a part-time. So, malaking tulong po yan sa akin bilang nasa abroad. So, may ibang pagkukunan din ako sa panggasto sa pamilya ko, lalo't na sa mga
anak ko at saka asawa ko. So hindi ko na mababawasan yung sahod ko doon sa Japan kasi meron akong another extra income online. So paki-next po, Tek. So ayan po, yan din po ang dagdag ng kinikita ko as a full-time nandito. Yan po ang mga kinikita ko. So paki-next, Tek. So ang pinaka-deepest ko po talaga bago ako nag-Japan is family ko po talaga. 'Di ba? Lahat naman tayo ang ginagawa natin yung mga pangarap natin sa buhay kundi meron tayong pinaka-matibay na dahilan para sa paanak or pamilya. So nung nag-Japan ako, akala ko po talaga na doon ko makukuha yung mga pangarap ko. So hindi pala kasi hindi biro yung pagiging OFW. Kasi kayod kalabaw ka po talaga, maraming mag-uutos sa'yo. So, minsan nga, malimutan mo nang kumain paggabi na kasi sa sobrang pagod. So, naisip ko na maghanap ako ng magandang opportunity. Kaya napunta po ako dito sa Netpreneur Business Academy. So, maraming salamat po. And then, once naman po na mahirapan po kayo dito, ito lang naman yung message ko na lalong-lalo na nandito po kayo sa Netpreneur Business Academy. Kung ano man kung nandito kayo para sa mga pangarap nyo, is wag lang po kayo susuko, never give up, and do your best whatever it takes. At yun lang naman po ang sa akin, and then ibabalik ko na po sa napakalupit at napakaganda nating host na si Tiffany Bedes. Ayan, 'di ba? Grabe. OFW from Japan na ginagawa full-time na right now yung community natin. So ngayon, 'di ba? Thank you Coach Raymart Mavida. So bago tayo mag-next sa second share natin, 'di ba? Pa-type naman ng thank you Coach Raymart na binigyan tayo ng oras, 'di ba? Na i-share yung kwento niya. 'Di ba? Try to imagine that guys, 'di ba? OFW from Japan. Before part-time niya itong ginagawa and right now, 'di ba, sa sobrang ganda ng community, full time niya na, 'di ba? So ganyan kaganda yung community natin. Yan, paulan na natin ng pasasalamat ng gratitude si Coach Raymart Mavida. So thank you Coach Raymart, 'di ba? So ngayon naman, hindi ko na siguro papatagalin pa, 'di ba? Kasi kanina pa ako excited na ipakilala tong second share naman natin. So kung kanina yung first share natin is OFW from Japan, ito naman, 'di ba? Itong second share natin is student. 'Di ba? Pa-type naman ng student kung ikaw isa sa mga estudyante na ginagawa si NVA, 'di ba? Part-time. So pa-type na student diyan, 'di ba? So ayan, itong ipapakilala ko is student nung nakita niya tong community natin, 'di ba? So silver executive, local travel qualifier at the same time, 'di ba? 6-digit income earner. So hindi ko na siguro papatagalin pa, 'di ba? Bigyan natin ng milyong virtual clap para kay Coach Kelly Aquito. Ayan. Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. So, kindly type to naman kung naririnig nyo ako ng loud and clear, di ba? So, hello po, good morning po sa inyo. And good morning sa mga business partner natin na nasa ibang bansa ngayon. And good afternoon, di ba, sa inyo. And good evening po kung nasa Pilipinas ka lang din naman. So, anyway, for sure na syempre na-inspire po kayo sa first share natin, di ba, na isang OFW before na kung saan nag-decide lang din noon mag full-time sa opportunity na ginagawa natin. Ibig sabihin po noon, meron talagang ginto sa ginagawa natin. Kasi isipin nyo, sa abroad na ho yan, guys. Pero still, nag-decide na bumalik sa Pilipinas and gawing full-time yung business natin. So, ganun po kaganda. Okay, yung ginagawa natin. Kaya palakpakan po natin si Coach Raymart, di ba? Na isang OFW na naglakas loob na gawin yung business natin full-time. So anyway po, 100% excited na kayo na makilala ako. So sige Tek, yung slide natin.
Anyway po, so welcome po sa mga business partner natin na nasa abroad. So, shout out po, okay, sa mga business partner natin. Sino ba yung mga... Ayun po, si Coach Farida from Saudi Arabia po. So, hello Coach. Long time no see. Okay, ngayon lang kita napansin. So, ayun guys. So, anyway po, okay, yun nga po, sabi nga ng host natin ngayon, I'm Kela Pico. And then right now po, because of this opportunity na ginagawa natin, nahit na po natin yung Silver Executive, nakasama na po tayo sa Get Promo ng company natin, six-figure earner, ibig sabihin na po niyan, more than 100,000 na po yung kinita natin dito because of this opportunity. And then right now po, okay, nakapag-travel na tayo locally, okay, and soon, di ba, makapag-travel na tayo international. So, sige, Tech, next slide. So, how I started in the business po. So, nagsimula po ako dito at the age of 15. So, marami po kami, okay, nung nagsimula dito. So, kung makikita nyo po sa slide na yan, ganyan po kami. Halos nandiyan po lahat is halos po mga kabataan. Nakaedadan ko lang na, syempre po, okay, may nakita kasi kami that time dito na hindi namin nakita sa labas. Kaya even po ako nung 15 ako, and then right now po, I'm doing the business for how many years po. So, ibig sabihin po niyan, ganyan po ako kadesidido na gawin tong business natin. Kaya kung makikita nyo po ako dyan, is nag-start lang po ako na totoy. Okay, zero idea po sa pagnenegosyo. And even po, okay, sa ginagawa natin, zero idea po ako. First time ko pong gawin to. Okay, never been employed po ako or never po ako nakapag-try, okay, magnegosyo. Pero nung bata ako, may mga side hustle akong ginagawa. Nagbebenta po ako ng kung ano-ano. Okay, naalala ko that time, di ba? Para magkaroon ng kami ng pera tuwing summer. Okay, ano po kami, nagbebenta kami ng kung ano-ano na maisip lang namin para magkaroon ng kami ng pera tuwing summer. Kasi kapag summer, di ba, wala naman tayong baon that time. And then, nung namit ko to, ng 15 po ako, after pandemic that time, nag-decide po ako na gawin ko tong full-time. Kaya from Manila po, okay, hindi po ako taga Bicol. From Manila, at the age of 15 years old po, punta po ako sa Bicol para gawin yung business natin full-time. And then first time pa lang po, okay, na first time ko po makasakay sa aeroplano that time. Kasi nung pumunta po kami sa Maynila, okay, nag-ano po kami, Roro. So, ayan po ako na nag-start dito sa business natin. And doing the business po, okay, natuloy-tuloy. Okay, ginawa natin yung part. Okay, sinipagan natin. And then, syempre, naniwala tayo sa mga taong okay nag-guide sa atin. Sige, Tech, next slide. So, ito na po yung life na binigay sa akin from one decision po. Nasabi ko that time, why not subukan ko? So, sabi ko that time, naalala ko ng 15 years old ako noon, bigyan ko lang ng ilang months tapos uwi na ako. So, sabi ko that time, from ilang months, ngayon po, years ko na ginagawa tong business natin. And masasabi ko talaga, pwede talagang magbago yung life situation nyo dito sa business na ginagawa natin. Kaya ikaw, kung first time mo to or guest ka, hindi ka pa nakapag-start sa netpreneur natin, I suggest simulan mo na ngayon. Kasi kung may nagbago sa amin, 100% po, pwede rin may magbago sa'yo. Kaya kung ikaw, kung ano ka pa lang, VA, self-VA ka pa lang naman, I suggest po, okay, maging account holder ka na. Bakit? Ngayon po, okay, ngayon nga, may kausap ako kanina, on call kami, one of my, that time, prospect po from Italy, nag-start po ngayong araw lang. So, ibig sabihin po niyan, may nakikita kami dito sa business natin na hindi po namin nakikita sa lahat. And ang good thing po niyan, the moment na mag-start kayo dito sa business natin is may makakatulong po kayo. So, even po ako ng 15 years old, isipin nyo, 15 years old, may idea ba sa business that time? Di ba wala naman? So, ang ginawa ko lang talaga is nagtuloy-tuloy ako and inaral ko po and trinabaho ko yung business. And then right now po, masasabi ko talaga, nagbago po talaga yung life situation ko because of this opportunity. And then, sige, Tech, next slide. Ayan po. So, ang good thing naman po niyan is pwede rin po kayo ma-recognize sa company na kasama na po ako sa Get Promo, okay, ng company natin. So, ilang beses na po ako nakasama sa Get Promo. And then, na-award na po ako last year as Silver Executive ng company. And then, yun po, ranking ng community natin. Nakabili na po ng sarili kong gadget. Naalala ko that time, ng 17 ako. And nakabili po ako ng iPhone 13. So, worth of almost 45,000 pesos ata. And cash ko po siyang binili. So, ayun po yung mga hindi ko nakakalimutang bagay. Kasi nung bumili po ako ng cellphone, wala po nag-a-assist sa amin.
na ano, parang sila yung ano yung nagtitinda baga sa Power Mac kasi nakapambahay lang ako noon. So, yun po yung kagandahan sa business natin. And then right now po, okay, nare-recognize na ako ng company and then ng community natin. So, sa school po kasi, never po ako na-recognize. And because of this opportunity lang din, nasabi ko that time, why not i-try ko? Eh, may nare-recognize na rin po ako dito. And then, sige, Tech, next slide. Ayan. So kung ang income naman po ang pinag-uusapan, 100% po, okay, pwede po kayong kumita dito. Bakit? Kasi naranasan din po namin kumita dito. And 100% po, kung magkano man po yung kinita namin, I know for sure, more than pa po yan yung kikitain mo. Kaya suggest ko po sa inyo, go to account holder kasi itong gantong income po is 100% makuha nyo po yan as account holder. And then kung may kita nyo dito sa first picture, ayun po, kumita po ako ng 19,000. And then just 2 months time po, kumita po ako ng 183,000 pesos. So 2 months ko siya that time tinrabaho. And just 4 months time po, okay, 4 na buwan ng that time. Okay, nakapag-accumulate po ako ng almost 230,000 pesos po. So, nasa Pilipinas lang po ako and yung income ko po, more than pa sa salary dito sa Pilipinas. Kung ikaw, empleyado ka man ngayon, why not po gawin mo tong business natin part-time? Kung ikaw, OFW man ngayon, mas maganda gawin mo tong business natin sa free time mo. Bakit? Eh what if po dumating po sa time na yung kinikita mo sa abroad, what if dumating sa time nakitain mo yun sa business natin? And same kay Sir, kay Coach Raymart na isang OFW sa Japan, from part-time niya po ginagawa yung business. Right now po naging full-time na. So ibig sabihin po niyan, pwede talagang magbago yung buhay mo dito or yung life situation mo the moment na nag-decide ka. Okay, and then naglakas loob ka na gawin mo tong business natin. So masasabi ko talaga, okay, na pwede niyong kitain yung kinikita niyo dito more than pa sa salary dito sa Pilipinas. And then isipin niyo po, isang student lang din naman ako before nung nag-start dito sa business. Eh masasabi ko talaga, okay, na pwede kayong kumita ng maganda dito sa business natin. And sige, Tech, next slide. And then, syempre ho, okay, kung kumikita tayo, syempre, eh, lahat naman ng tao, hilig pa rin naman eh, makapag-travel. So, last year po, nakapunta ako ng Batangas and Tagaytay. And ang good thing po niyan, kasi galing po yan lahat, okay, sa income natin dito sa negosyo natin. Okay, nakapag-travel na ako, okay. Yung gastos ko, okay, kapag nagta-travel ako, is galing na mismo dito sa business natin. So, ayan po yung pinakamasarap sa pakiramdam na hindi mo na kailangan pang humingi sa magulang mo, sa mga taong nag-ano sa'yo, kumbaga, ang good thing naman nito is the moment na kumita ka na dito, di ba yung mga travels mo, dito mo na kunin sa business natin or sa Netpreneur Business Academy. Kasi ang good thing naman yan is hindi mo na kailangan pa, okay, umasa sa loved ones mo or sa parents mo. Di ba? Iba pa rin talaga na may income ka and then yung pinanggagala mo, galing na mismo dito sa community natin. So, sige, Tech, next slide. And then last ano lang din naman po, I think June to, nung 1 week po kami sa Cebu. So isipin niyo po, 1 week po kami sa Cebu that time. And then still, nagagawa pa rin po namin yung negosyo. Kasi ang kagandahan naman sa ginagawa natin is pure online lang po. Okay? So ayun po yung pinakamasarap sa pakiramdam na even po, okay, tumagal ka ng 1 week sa Bicol, still, matatrabaho mo pa rin yung negosyo. And yung kagandahan dyan, syempre, nakakapag-travels tayo. Okay, and ang good thing pa po niyan is June, 'di ba? Yung 'di ba yung tuwing June is pasukan ng mga estudyante. Okay, pasukan dapat namin. Eh dito sa Netpreneur, nagta-travel ka. So yun po yung pinakamasarap sa lahat. Okay, so sige, Tech, next slide. And then ang pinakamasarap po sa lahat sa pakiramdam dito sa negosyong ginagawa natin is bukod po okay sa kumikita ka, pwede rin po kumita yung mga taong hinahandle mo and yung mga taong ginagay nyo. Isipin nyo po, nag-start ako dito 15 years old and yung mga taong ginagay ko po ngayon is mas matanda pa po sa akin. Tawag ko na po sa kanila, tito, tita. Okay, and ang kagandahan po niyan, wala po sila sa Pilipinas. Same as yung kung OFW ka man ngayon, nasa ibang bansa po sila. And kung ikaw, nasa Bicol ka lang din naman sa Pilipinas, advantage mo na yun, bakit hindi na masyado komplikado yung oras mo. So, ibig sabihin nun, kung kaya nilang kumita ng ganitong kalaking income, 100% po kaya mo rin. Katulad nito,
ni Coach Ninya Mastro, almost 200,000 na po yung income niya dito sa business natin. And then si Tita Myla Salvador naman is mag-almost 100,000 yung income natin. And ito, some of our business partner na ngayon po is kumikita po dito sa business natin. So mga OFW po sila and busy rin naman sila sa mga trabaho nila pero still nasasabay nila yung negosyo natin. So ibig sabihin po niyan, ganun po ka-flexible and kaganda yung system natin dito sa Netpreneur Business Academy. So sige, Tek, next slide. And then, proof of encashment po dito na kung saan, katulad nito, ni Tita Myla Salvador, na kung saan po, sabi ko nga, OFW po siya from Spain, na never po kami nakapag-meet personally. Nagtiwala lang po si Tita Myla sa akin through online po. And then, ang good thing po niyan, even kahit nasa Spain po siya, na i-encash niya pa rin yung income niya. Last April 2026 is nag-encash po siya ng 60,000 pesos, more than 60,000. And then, syempre, nagbabayad tayo ng tax. Ganun po ka-legit yung business natin. So, kahit nasa Spain po siya, nakapag-encash po siya or pumasok sa Bibo account niya ng 58,000 pesos. And then, last time po, nag-encash ulit siya ng 7,000 pesos dito sa business natin. Ganun po kaganda yung negosyong ginagawa natin. Kaya sabi ko nga, kung nasa Pilipinas ka lang, advantage mo to. Bakit? May time ka, hindi komplikado yung oras natin. And then, ang good thing naman yan is may proven and tested system na tayo dito sa Netpreneur Business Academy. And then, sige, Tek, next slide. And then, before I end, okay, ito lang po yung magiging message ko sa inyo. Don't wait for the opportunity. Create it. So, ayun nga, sabi ko nga dito na kung saan po, okay, mas maganda, okay, simulan mo yung business na ginagawa natin. Kasi then again po, ang part lang po natin sa negosyong ginagawa natin is ipapakita lang po namin sa inyo. Okay, i-share namin sa inyo, ipakita namin sa inyo. And then, hindi pa rin naman po kami magde-decide nito, kundi kayo. Kaya I suggest, simulan mo na. Okay, after nito, after ng Zoom natin, message mo yung taong nakapag-invite sa'yo, nakapag-share sa inyo ng webinar link, and then simulan mo na as account holder. So, yun lang din naman. Thank you so much, everyone. And ibabalik ko na po sa host natin. Ayan, 'di ba? Thank you Coach Kelly, 'di ba? Try to imagine that. Grabe, nakaka-inspired student lang, 'di ba? Kung makikita naman natin sa picture, isang estudyante, 'di ba? Na sinimulan lang naman, 'di ba? Yung community natin, and right now isa na sa mga silver executive and kumikita na dito sa community natin. So, paulan natin ng gratitude kay Coach Kelly, 'di ba? So, grabe, nakaka-inspired yung dalawang share natin, 'di ba? Yung isang OFW na ginawa yung community, 'di ba? Ganyan ako ka-excited na bubulol na. So, sobrang nakaka-inspired kasi, 'di ba? Try to imagine that isang OFW na ginawa full-time na si NVA, and right now isang student naman na full-time din na ginawa yung community natin, 'di ba? So, kung ikaw, 'di ba, isa sa mga hindi pa member dito ng sa NVA, 'di ba? Tanungin mo na yung mga nakapag-share ng link kung ano yung gagawin and paano, 'di ba, makapasok kay NV. At the same time, 'di ba, sa mga VAs and coaches natin right now. So ayan, 'di ba? So hindi ko na siguro papatagalin pa. Thank you so much, Coach Kelly. So ito naman next na ipapakilala ko sa inyo is one of the NVA founder, 'di ba? Try to imagine that NVA founder, at the same time Millionaires Club member, Global Ambassador. So hindi ko napapatagalin pa, 'di ba? Bigyan natin ng maraming heart at maraming virtual clap para kay mentor Christian Brian Tultog. No, yun. Sabi ni Coach Kelly, yun. So, good evening sa inyo pong lahat. Saan yung camera? Ayan. Hello po sa inyong lahat. Good evening. Naririnig po ba ako? Loud and clear. Ay, may kausap ba ako? Ayun, meron.
So, yun. Marami nang nag-share kanina, si Coach Steph, nag-host, tapos si business partner nating OFW. So, imagine nyo, Japan na, tapos OFW na sa Japan, pero ginagawa pa to. And then, si Coach Kelly, na habang bata pa or estudyante is ginagawa niya pa yung ginagawa niya na yung opportunity. So napaka advantage kasi lalo na sa mga student na mga nandito, malaking bagay yung kasi bottom line bakit nag-aaral para kumita and mas advantage na nag-aaral ka, may pinagkakakitaan ka na kasi gagraduate ka din naman, di at least doon ka na sa may naiipon ka, di ba? Kaysa naman gagraduate ka, ayun. Kaysa nasa probinsya kasi tayo, kaya ganun talaga, di ba? So, kaysa naman pag-graduate mo, eh, wala kang ipon, di ba? Sa mga students, di ba, nai-stress tayo sa school, nai-stress tayo sa mga ginagawa natin. So, nai-stress ka rin lang naman, isabay mo na rin to, di ba? At least, nai-stress ka na, sinabay mo to, eh di pag-graduate mo, nai-stress ka, pero may ipon ka, di ba? Gaya ng mga naunang mga nag-share. Kasi, unang-una, mahirap maghanap ng work after graduation, or kung makahanap ka naman ng work is, syempre, minimum, di ba? So, mas maganda ng mas maganda na palang sinisimulan mo na habang nag-aaral para kung graduate ka man at least meron ka nang naiipon, di ba? So, yun. Ako pala si Christian Brian Tultog, taga Albay. Okay, taga dito sa Albay. So, sino dito mga nasa Albay? Ilan ba tayo dito ngayon? 27. Okay? May mga OFW pong nandito, no? So meron mga OFW nandito. And dun sa mga nakapag-share, nakita nyo naman na kahit kunwari OFW ka, may pamangkin ka, may kamag-anak ka na walang work or anak mo na walang work, pwede nyong ipakausap sa mga nag-share sa inyo dito kasi at least ang itutulong natin sa kanila is maturuan sila na kumita. Kasi parehas din naman, nagfi-Facebook sila araw-araw kasi nagbabayad ka ng internet or nagti-TikTok, 'di ba? Nag-Instagram. So, doon na sa nagfi-Facebook na kumikita or nagti-TikTok na kumikita kasi maghapon rin lang, halimbawa, maghapon rin lang naman nagba-browse or nag-Facebook, eh di doon na sa kumikita, 'di ba? So, meaning, kung pinagkakakitaan tayo ng mga internet or internet provider, di ba? So, nagbabayad tayo sa internet, why not yung binabayad natin, eh di dapat kumita din tayo. Kasi lugi tayo kung panay lang ikaw bayad, na wala ka namang kinikita doon sa internet mo. Di ba? Nagbayad ka ng internet, nagbayad ka pa ng kuryente mo, lugi ka kung wala kang kinikita doon sa binabayad mo. Di ba? Kasi pag nag-internet, may kuryente. Tama ba? Okay? So, meaning, mas maganda na yung binabayad mo is dapat kumikita ka din. So, yun yung maganda dito. Kung OFW ka naman, nag-Facebook ka rin lang naman, isabay mo na kasi nag-Facebook ka din, hindi pagkakakitaan mo na, di ba? So ako pala po is business ad graduate. So isa kami sa nakapag dito sa Netpreneur Business Academy. Kaming nagsama-sama, nag-collab po kami. So naisipan namin na mag-collab para mas maraming matulungan dito na sasama dito sa academy. Okay? So napaka-importante kasi nang meron kang papasukang grupo kasi may kasabihan nga kapag sa school, mga matalino, sumama ka sa mga matatalino, kahit hindi ka matalino, feeling mo, matalino ka na rin, di ba? So kasi nahahawa-hawa eh. Kasi lalo na kami nung high school, sumasama ako sa mga matatalino. So nahawa-hawa. So feeling ko, matalino na rin ako. Di ba?
Pero pag sumama ka sa mga puro bulakbol, okay, pag vacant time, yayang iinom. So meaning, magiging ganun ka din. So napaka-importante ng sasamahan mong grupo, sasamahan mong community, di ba? So, dito sa NBA, collab kaming tatlo, iba-ibang group, nagsama-sama para mabuo yung Netpreneur Business Academy. Pag sumama ka, hindi mo namamalaya, nakakabenta ka na, hindi kasi ma-inspire ka sa GC, hindi mo namamalayan, nakakabenta ka na hindi mo namamalayan, may nagjo-join na sa'yo. Kahit hindi ka pa marunong, since kasama ka, nahahawaan ka, di ba? Tama. Nahawaan ka ng mga marurunong. So ako dati nung nag-start ako po dito, sama-sama lang ako dun sa mga magagaling. Tapos hindi ko na mamalayan, gumagaling na rin pala ako kasi nahahawaan nila. Ibig sabihin, ang sabon sa grocery, pag hinalo mo sa mga, 'di ba, sa mga pinamili mo, yung kahit hindi mo pinagtabi, pero yung lasa ng pinamili mo, parang sabon na rin, di ba? Nahahawaan. Ganon din dito. So, wala kang result, sumama ka sa may result, magulat ka, magkaka-result ka. Tama. So, pag-graduate kong business administration course ko, nag-put up ako ng parang maliit lang na shop, may computer doon. So, nagpiprint ako, naglo-load. Kaso after, ito po yung picture ko pala. May picture pala po ako. So after a year, medyo kulang yung income kaya nag-iisip ako or naghahanap ako ng magandang pagkakakitaan. So yan po yung picture ko nung nag-start. So ngayon, pumunta yung batchmate ko sa kaklase ko siya nung high school. Pumunta siya sa shop ko and then in-explain or in-share sa akin to about dito sa opportunity na to. Okay? So ngayon, um, nakita ko yung ganda ng opportunity, yung ganda ng product, ganda ng benefit. So nag-decide ako na gawin. Although, di ba, alam naman natin, may puhunan siya. Hiniram ko lang yung pampuhunan kasi naniniwala ako, kung may babalik naman nun, di ba, hindi mo kailangan matakot kung ibabalik din naman kasi may product tas may insurance. So, tawag dito. So, naghiram ako para makapag-start dito sa opportunity na to. So yung iba, yung VA na hindi pa account holder, so yun yung i-goal na maging account holder kasi syempre yung kikitain mas malaki lalo na kapag may mga napapasali, okay? Kasi may kikitain ka sa bawat direct and bawat pairing. So ang income is lahat ng sales mo may kita ka plus lahat ng magjo-join din kasi may mga magjo-join na gusto niya din mag-sales din ng or mag-sell din ng mga product. So, syempre mag-join siya or mag-avail siya ng account. So, kikita ka pa rin doon. And lahat ng sales noon, lahat ng benta noon, kikita ka pa rin, di ba? Okay? So, naghiram ako ng pang-join and then nag-decide ako i-full-time. So, full-time ko po after 3 months. Okay? So, yan po yung sunod na picture. Ayan. So, nung ginawa ko yung opportunity months, naging silver executive ako and then 1 year naging gold executive and then 2019 naging global ambassador. Okay? So, 3 years doing this opportunity, na-hit ko yung first million ko. So, kasi dito maganda kasi nakikita mong naiipon yung kinita. So, na-hit million of 3 years. Okay? So, hiniram yung pampuhunan and then nagbago or paunti-unti nagbabago yung result, di ba? Okay, so bakit pinapakita yung result? Kasi kung wala namang nagkaka-result or wala namang palang nagbabago, bakit ka pa mag-join? Or bakit mo pa to gagawin? Di ba? Kung wala namang nagbabago, bakit mo pa gagawin to? So bakit pinapakita yung resulta para mo na kung yung nauna may nangyari, meaning pag tinuloy-tuloy mo din, mangyayari din sa'yo. Kasi kung wala namang nagkakaresulta, bakit mo pa gagawin, di ba? Kaya pinapakita yung mga nagkakaresulta para kung ano man yung nangyari doon, yun din yung mangyari sa'yo. Kasi kung wala namang nangyari, bakit mo pa gagawin, di ba? Okay? Kasi pinakita din sa akin yung result nila noon, na-inspire ako sa result nila. So ngayon, ang ginagawa ko din, pinapakita ko din yung nangyari sa akin para makita mo din na yun din
pwedeng mangyari sa'yo pag tinuloy-tuloy mo, di ba? Ayan, mga top distributor, ayan, sige, next mo. Nakita niyo yung picture ko dati tapos sa ngayon, no, di ba? And first, pag masipag ka dito, sulit yung sipag mo kasi may mga incentive na travel. And maganda sa travel, libre. Okay? Breakfast, lunch, dinner, buffet. Okay? So, libre lahat. Okay? So, first travel ko sa Singapore, 5 days kami doon. Lahat libre po. First time kong sumakay ng aeroplano Singapore. Pangalawang travel ko international, Hong Kong. So, 2 times din ako nag-Hong Kong. And may mga local travel. So, Boracay, halos 5 beses na, Puerto Princesa, sa Palawan, sa yan nakatayo na may green, sa may alyansa, Seruma, sa Kamsur. And yung may mga hayop sa ano yan, Ilocos Norte, sa Baluarte. Ayan, yung mga taga Ilocos dito. So, meaning, kumikita, I mean, nagta-travel ka na, nagagawa mo pa yung opportunity kasi online naman siya eh. So, meaning, kahit nasa Singapore, nasa Hong Kong, nagagawa mo pa rin kasi online, may internet yung hotel, di ba? So, yun yung maganda, nakakapag-travel ka, dala-dala mo yung opportunity. Samantalang kung may tindahan ka, halimbawa, may tindahan ka, pag travel mo sa Singapore, ang iniisip mo yung tindahan mo. So, hindi mo siya mabibit-bit, di ba? So, meaning, habang nagta-travel ka, iniisip mo yung tindahan mo, sino yung nagbabantay, okay? Kasi yung bantay, babantayan mo din, di ba? Yung bantay, babantayan mo din. Okay? Sige, sunod. So, ito yung latest din na travel ko po nung 2025 sa Bohol. So, sobrang ganda pala ng Bohol. Grabe. Kaya kung ako magta-travel ulit, pupunta ulit ako ng Bohol kasi ang ganda. So, nakita ko yung Chocolate Hills, okay? And ang ganda doon kasi ilang days din kami, 5-star yung hotel. Isama nyo sa travel goals nyo ang Bohol. Sobrang ganda. Okay? Bohol, Boracay, Palawan, Puerto Galera, okay? Puerto Princesa, di ba? Singapore, Hong Kong. So, meaning local and international po na kumikita na, nakakapag, eto kasi yung Bohol, free trips din, free travel din to ng company. Tapos pumunta kami sa bahay ng isa sa mentor doon na grabe, yung bundok, parang binili niya yung ilang hektarya, tapos magkakatabi yung bahay nila ng mga napamember niya. So grabe, di ba? Yung mga napamember niya, kapitbahay niya. Tapos nagpaka-sports car. So grabe talaga. And sabi ko kung nagawa sa Bohol, magagawa din dito sa Bicol, 'di ba? Magkatunog lang, 'di ba? Bohol, Bicol, okay? Ayan. So libre din lahat. Okay? Sige po, next. Ayan. So nung nag-start ako, nakamotor akong luma, yung nasa left side. So lumang motor tapos nakapag-ipon after 3 years, bumili ako ng Honda Civic yung black. And may nabili din akong Maruna, yan, Mirage, okay? So dahil dito sa opportunity, so ginagawa ko to 10 years na. And natulungan ko magpagawa ng bahay namin, yung magulang ko, sila mama. So to dalawang palapag, nung lockdown, pinatrabaho ko yung buong second floor ng bahay namin, 3 bedrooms, tatlong kwarto, dalawang CR, okay, nasa sala, ayan ako sa gitna. Okay? So, natulungan ko yung magulang ko magpagawa ng bahay namin. And nung 2024 din, okay, nakapag-ipon at nakabili ng lupa and para kay mama. Okay? So, na fully paid ko siya and binigay kay mama. Okay? Kaya sila mama nag-asikaso na niyan. So, meaning, ang sarap, di ba, na regaluhan mo yung magulang mo titulo nila. I mean, imagine mo yun na regalo sa kanya, titulo, nakapangalan sa kanya, di ba? So, grabe. Di ba? So, napabakuran ko na rin yan. So, ang ganda kasi um, yung magulang mo is nabibigyan mo, okay, ng ganyang regalo. So, hindi ko akalain dahil dito sa opportunity na to is magkakaganyan ako ng mga result, di ba? Ang business kasi habang tumatagal, ang
kumikita, or I mean, ang business, syempre, habang tumatagal, lumalaki siya. So meaning, kapag tinuloy-tuloy mo, ang kapag tinuloy-tuloy mo, nag-grow ng nag-grow. So hindi siya minimum. Habang tumatagal, palaki ng palaki or lumalaki. May mga times din sa business, syempre, dito, minsan mahina or mababa. Pero habang mga ilang days naman, tataas. Kumbaga, baba, tumataas. Okay, ganun naman yung business, di ba? Kaya, pero pag tinuloy-tuloy mo, syempre, tuloy-tuloy din yung ang income mo, di ba? Parang sa trabaho. Kasi merong mga negative, di ba, minsan. Pag wala ka ngayon ginawa dyan, hindi ka ngayon nag-recruit or nag-invite, wala kang kikitain. Totoo naman talaga, pag hindi ka nag-invite, wala kang kikitain, di ba? Di ba sa trabaho din, pag gano'n, pag hindi ka din pumasok, wala ka din ginawa, wala ka din kikitain. Kung dito, pag wala ka ding ginawa, wala ka ding kikitain. Sa trabaho, pag wala ka ding ginawa, wala ka ding kikitain. Pero habang tumatagal, syempre sa trabaho, habang tumatagal sa trabaho, yung dumadagdag lang yung edad, pero yung kita fixed na siya. Tumaas man once a year, konti. Okay? So meaning, lalo na kung dito sa probinsya, tumaas man konti lang, minimum. Kulang pa nga sa ano, 'di ba? Sa mga bilihin. Meaning, dito, habang tumatagal, dumadami yung tao mo, dadami din yung branch mo, dadami yung income. Sa trabaho, fixed na siya, di ba? Ikaw lang mag-isa. Pag hindi ka nagpumayod, hindi ka pumasok, hindi na ka nagtrabaho, wala ka nang kikitain. Dito, pag nakabuo ka ng grupo, nakabuild ka ng group, edi mas malaki ang kikitain mo talaga, lalo na pag tuloy-tuloy, di ba? Tama? So meaning, kahit ay darating yung time, senior citizen ka na dito, pero yung grupo mo na buo mo, edi kahit senior ka na, tuloy-tuloy pa rin. Tama? Sige, next mo po. So ito, yung nung nakaraang buwan, okay, mahilig din po ako kasi sa mga motor. Ito, e-bike, ayan. So yun, masaya lang. Kasi dahil din sa opportunity na to, nakapag-e-bike tayo. Di ba? E-bike kasi nagmumotor ako ng Honda Click. Mabilis. So ito, napansin ko, kahit gigil na gigil ka magpatakbo, wala eh. Mabagal talaga siya, di ba? Okay. So, maganda to lalo na sa province, di ba? Tama ba? Kayo, mga nandito, di ba? Masarap yung ano. Ay maganda, ikot-ikot ka, naka-e-bike ka sa probinsya dito. Di ba? Sa barangay niyo, di ba? Okay. So, yun. Sige, next mo. Sige, next mo po. Tayo. So, eto yung mga napasali ko po na mga bago din na kumita na. So, eto, isa sa napajoin ko din, SK chairman siya. Nakilala ko sa Facebook, tapos na-invite, and part-time niyang ginagawa. So, ngayon, kumita na siya lagpas 340,000. Okay, so kaya nakalagay dyan, road to 1 million club. So, ilan to sa mga napasali ko po na kumikita na rin. Okay? Ayan. Sunod po. Ayan si Coach Christine. And then, eto si Coach Ardon. BU or professor sa isang university dito sa Bicol. Nabigyan lang ng flyer yung nag-invite sa kanya. Actually, hindi ako yung nakapag-invite. Yung napamember ko, nag-flyer kami sa Tabaco. Tapos nabigyan ng flyer yung nag-invite sa atin ni Coach Ardon. So meaning parang mga nasa 4 na level na siya. Okay? 4 na level. Although active yung ate niya kasi buong pamilya sila dito ginagawa tong opportunity. So ilang taon siyang sumali siya, tapos after ilang years hindi nag-active. Tapos nag-active siya, bumalik nung pandemic. Okay? Nung pandemic po ito bumalik. So, halos 4 na taon pa lang siyang nag-full-time. So, ngayon, hindi pa to updated. Naka 300,000 plus na rin na kinita. Okay? So, bakit ko pinakita yung dalawa? Sabi nga, di ba, hanapin mo lang left and right. Okay? Maghanap ka ng dalawa lang. Tama ba? Mag-comment nga kayo dito. Dalawa, left and right. Okay? Comment nga kayo dalawa. Dalawa, left and right.
May mga napa-join din kasi syempre sa tagal ko na rin dito. May mga napa-join ako dati, left and right din. Nagka-resulta, may mga nagkaroon ng sasakyan. Kaso nga lang, hindi nagtuloy-tuloy yung iba. Pero dito, may bago ulit. Ayan, yung left and right. So, kapag ka natulungan mo yung left and right mo na kumita, kunwari, natulungan mo siya, nagka-resulta. Okay, sige, next mo po. So, natulungan mo, nagka-left and right ka, na dumami, nagka-result, di ba, ikaw yung nasa gitna. Pag dumami yung left and right, natulungan mo yung kaliwa at kanan mo, eh di magkakaresulta ka din. So, ito, isa sa business partner ko din, na yun nga, si Sir Ardon kanina, na nakabili din ng resulta ngayong taon na to. Okay? Na nakabili ng sarili niya ring sasakyan. And happy siya kasi nagagawa niya yung mga gusto niya ngayon na dati pag may reunion, wala siyang sasakyan. Ngayon, nung nakaraan, nag-reunion siya ng family nila kasama yung mama niya, yung papa niya, na isa kay dyan sa sasakyan niya. So, grabe 'di ba? Yung family mo nag-reunion kasama mo, may time freedom ka na hindi ka kasi dati pag nagtuturo siya naghahabol ng oras, kasi busy, lesson plan. So, meaning dito ngayon, wala siyang oras. Anytime pwedeng matulog, tapos anytime pwedeng matulog, walang alarm. Di ba ang sarap nun? Pwede kang gumising kahit alas 10 ng umaga na wala kang alarm and ikaw magdedesisyon kung kailan mo gustong matulog and kailan mo gustong gumising. Samantalang noon, nung nagtuturo pa siya, kahit madaling araw, gising pa yan kasi may mga inaasikaso kung ano-ano. And madaling araw matutulog, madaling araw din gigising. Tapos babiyahe pa, mumotor pa yan papunta sa school para magturo. Samantala ngayon, kasama niya family or I mean, nakakasama niya family niya anytime kung tawagan siya. Okay? And anytime tawagan siya and sarili niya oras niya. So, sabi nga dito, pag kasama ka po namin dito, every day is holiday. Okay? So, ibig sabihin, pwede ka mag-declare ng holiday kahit anong oras at araw. Di ba ang ganda nun? So, yun yung maganda dito pag tumagal ka. Anytime, holiday. Okay? Pwede kang magsini kinaumagahan, pwede kang gumala. Sarili mo oras. Maganda po ba yun? Sarili mo oras na holiday araw-araw or anytime pwede ka mag-declare ng holiday mo. Di ba? Kaya, kung yung nauna may resulta, yung sumunod may resulta, yung susunod magkakaresulta din kasi gaya-gaya lang naman yan, di ba? Or kopya-kopya lang naman tayo dito sa opportunity na to. So, meaning, yun yung sinishare namin sa inyo. Balik ako doon sa hiniram ko yung pang-join or pang-avail ng package or ng account. In-avail ko yung pambili ng account naghiram ng utang. Pero sulit na sulit naman yung binalik. 'Di ba? Sulit na sulit po yung ibinalik. Kasi nag-start lang ako sa isang account hanggang sa dumami yung account, hanggang sa dumami yung accounts. Meaning, grabe, bawing-bawi. Ang tiningnan ko um, nung sumali ako, yung na-visualize ko or na-vision ko na kung saan pupunta yung opportunity. Dadami kasi yung left and right. So pag dumami yung left and right, okay, dumami yung group, natulungan mo, damay ka, kikita ka. So yung nakita ko, hindi ko nakita yung ibabayad ko, yung account. Ang nakikita ko yung ibabalik sa akin, na which is ito yung nangyari. So ibig sabihin, kayo po, yung mga hindi pa nakaka-account holder, matagal na natin problema ang pera. 5 years ago, problema natin pera. Kung ano yung decision mo nung 5 years ago, yun din yung naging result mo ngayon. Ngayon, kung hindi mo didesisyonan ngayon, sa present, 5 years from now, kung ano yung naging problema mo 5 years ago, yun pa rin yung magiging problema mo 5 years from now. Kasi yung future po, ginagawa ngayong present. So meaning, gagawin mo siya ngayon, makikita mo yung future mo sa ginagawa mo ngayon. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, makikita mo siya pagdating ng panahon. Okay? Kaya,
yung decision mo ngayon, yun yung magiging future mo. So kung problema mo pera, solusyonan mo para hindi mo na problemahin pagdating ng panahon. Okay? Ang business or etong opportunity na to, nagmumultiply. So hindi siya addition, multiplication. So meaning, habang tatagal, nagmultiply ng exponential. So meaning, hindi lang po ikaw mag-isa. Nagsimula ka mag-isa, pero dadami ka po. Lalo na pag sinipagan mo. Okay? Kailangan po ang sipag. Kahit sa pagtatrabaho, nagsisipag. Kahit dito sa Netpreneur Business Academy or sa AGG company natin, magsisipag. So magsisipag sa trabaho, magsisipag. Pero anong kaiba ng sipag mo dito? Yung sipag mo dito, papayamanin mo yung sarili mo. Yung sipag mo siya sa trabaho, syempre, papayamanin mo yung pinagtatrabaho mo. Parehas magsisipag. Pero dito, yung pagsisipag mo, ikaw yung nagpapayaman sa sarili mo. Kaya, pag sinipagan mo to whole day, full time, pinapayaman mo sarili mo. Okay? Hindi naman kalugihan yun. Bakit? Yung sipag mo, hindi naman yan para sa nag-invite sa'yo. Yung sipag mo, ikaw din naman ang makikinabang. Tama? Parang, di ba? Kunwari, di ba? Naka-aircon ako dito ngayon sa kwarto ko. Ang nakikinabang ako, hindi naman yung nag-invite sa akin. Meaning, ikaw pa rin ang yung sipag mo, habang lahat niyan, hindi naman lang yung nag-invite sa iyo. Tama ba? Pag nag-drive ka ng sasakyan, bakit? Yung nagda-drive ba, yung mentor mo o yung nag-invite sa iyo? Hindi. Ang magda-drive ng sasakyan, ikaw ang makikinabang ng sipag mo, ikaw nagda-drive. Hindi naman yung nag-invite sa iyo. Saan ka nakakita nyo yung nag-invite sa'yo, nagda-drive ng sasakyan mo? Ikaw ang nagda-drive ng sasakyan mo. Pag sasakay ng eroplano papuntang Singapore, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, ikaw ang sasakay sa eroplano, ikaw yung may plane ticket, hindi yung coach mo. Swerte mo kung magkakasama kayo magta-travel. Ikaw makikinabang doon. Tulugan mo, naka-aircon ka, ikaw makikinabang. Lahat ng pinagpapaguran mo ngayon, sa'yo yon. Okay, sa'yo yon. Dinaan lang or ginawa lang yung pero sa'yo yung pinaghihirapan mo. Sa'yo yung pinagsisipagan mo. Tama ba? So, yung ibinalik po sa amin, kumbaga malayong malayo. Hindi ko akalain na nakamotor na luma, pero yung binalik maganda. And tuloy-tuloy pa po, hindi naman nagtatapos doon kasi bata pa naman tayo, di ba? So, tuloy-tuloy syempre. Marami pa tayong mga goals, di ba? So, kaya kung ikaw, OFW, 31 accounts, go for 31. Damihan mo ang account mo. Kasi the more na maraming account mo, the more na maraming kikitain mo. Parang branch, di ba? The more na maraming branch mo, the more na maraming kikitain mo. Di ba? So, go for 31. Okay? Imagine mo 31 accounts, 200,000. 200,000. Sa ibang business, yun na yun. Di ba? Anong account pa yun? Di ba? Samantalang dito, yan, sa prime account. So, 31, okay, nasa 200,000. Okay? Kung magbe-business kang 200,000 na tindahan, baka tindahan pa lang yan. Or may mga paninda na rin, pero kulang, di ba? Pero magbabantay ka pa nun, di ba? Magbabantay. Samantalang dito, 200, kahit saan ka magpunta, dala-dala mo online. Okay, online. Isang beses lang, pero malaki yung income na pwedeng pumasok sa'yo, di ba? So yun, pwede ka mag-start sa isa, tapos dagdag ka na lang ng dagdag hanggang sa dumami. Okay? So yun, tandaan nyo, patapos na po ako. Kung may pinagdadaanan ka or kaya pala tayo may pinagdadaanan para i-remind tayo na may kailangan mong gawin, may gawin para makaalis ka na dyan sa pinagdadaanan mo. Kunwari, may pinagdadaanan ka, kailangan siyang mangyari para makaalis ka dyan, i-remind ka ng pinagdadaanan mo na, eto yung pinagdadaanan mo, kailangan mo ng planuhin, ayusin yung ginagawa mo para makaalis ka na dyan. So, meaning, yung pinagdadaanan natin, yung kung nahihirapan ka man, kung pinagdadaanan mo man yan, kumbaga, parte pala siya para makaalis ka na dyan, para i-remind ka na, uy, sipagan mo naman. Nasa maganda ka ng opportunity. Kasi kahit gaano kalaki yung kitaan dito, kung ikaw, hindi ka masipag or tamad-tamad ka, di ba?
Sabi nga may nakita ko, hindi ka pa mayaman para tamarin, di ba? Mayaman ka na ba para tamarin ka? Yung iba nga dyan, mga mayaman na pero hindi pa tinatamad. What more pa kaya tayo, tama ba? Di ba? Sabi nga dun sa post, mayaman ka na ba at tinatamad ka? Di ba? Yung iba mayaman na pero hindi pa rin tinatamad. Okay? Tandaan nyo, yung kahirapan, pwedeng mapamana. Yung kayamanan din, mapapamana din. So, kumbaga, nakita ko yung post ni Manny Pacquiao, nasa 3.6 million yung tuition fee ng anak niya. Di ba? Grabe, no? 3.6 million yung tuition fee per year. Grabe. O, pinagtyagaan niya talaga, di ba? Kaya nakikinabang yung family niya. Ganon din dito. Pagka tsinagaan mo to, syempre makikinabang yung mga next generation. Tama ba? So, with that, thank you very much sa inyo. And nandito kami sa Netpreneur Business Academy. Magkakasama tayo, tulungan tayo dito. Dito, walang crab mentality, di ba? Dito, tulungan para umangat. Kung nahihirapan ka or hindi ka pa marunong, tutulungan kang maging magaling. May tutulong kami sa inyo para kayo lahat is magka-resolve. So dito kung medyo mahina ka or ano, ipupush ka para gumaling, hindi ida-down. So dito po sa atin, hindi dito ida-down yung kung mahina ka o ganun. So ipupush ka, tutulungan ka para tumaas, umangat. Tulungan dito sa Netpreneur Business Academy. So with that, thank you very much po sa inyong lahat. Sana marami kayong natutunan and more power. Ibabalik ko kay Coach Stephanie. Ayan, 'di ba? So thank you very much Coach CBT, 'di ba? Coach Christian. So ngayon 'di ba pa message 'di ba or pa-type ng I'm inspired and thank you Coach Brian Tultog, 'di ba? So grabe nakaka-inspired. Sabi ni Coach CBT, 'di ba? Sipagan lang natin everyday, 'di ba? Kasi yung problema mo ngayon, balikan mo ulit, problema mo pa din 'yan 5 years from now, 'di ba? So ngayon sipagan lang ng sipagan, 'di ba? Kasi sabi nga Coach CBT, 'di ba? Yung pangarap mong sasakyan, hindi naman yung coach nyo yung magdadrive, kundi kayo naman, 'di ba? Yung pangarap yung bahay, hindi naman yung coach nyo yung titira, kundi kayo naman, 'di ba? Sipagan lang ng sipagan talaga, 'di ba? So yan, thank you Coach Brian Tultog, 'di ba? Pa-type naman diyan ang I'm inspired and thank you Coach Brian, 'di ba? Sa napaka-inspiring na share mo at the same time sa napaka gandang message mo sa lahat